Sa maraming pagkakataon, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi sa maraming sulok ng daigdig, naniniwala ang karamihan na ang isipan at puso ng isang bata ang pinakadalisay sa lahat. Sa partikular na edad o sandali sa buhay ng isang bata, wala pang halo ng kasamaan, pagkasakim o anumang taliwas sa 10 utos na nakatala sa banal na kasulatan. Isang purong kalooban at may patpas na pagpapasya sa maraming bagay. Ganoon ilarawan madalas ang mga kabataan. Ika nga nila, malaya sa problema ng mundo at malayo sa korupsyong dala ng pagpaunlad nito. Sa araw nito, ating tunghayan ang isang kasaysayan ng batang tawagin na lang natin sa pangalang Ingo. Naganap ang kanyang kwento noong taong 1963 sa tahimik na probinsya na sakop ng Mindanao. Ating tunghayan ang kanyang kwento. Isang mapagpalang araw po sa inyo, kalakbay at kabaryo. Salamat po sa pagpaunlak na mapakinggan ng inyong mga taga-subaybay ang aking kwento. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Ingo. Naganap itong aking karanasan noong nasa musmus na gulang pa lamang ako. Kasalukuyang nasa elementarya, lumaki po ako sa isang relihiyosong pamilya. Parehong deboto ng aming patron at simbahan ang aking mga magulang, maging ang aking mga lolo at lola. Malakas po kasi ang impluwensya ng Katolisismo sa aming baryo. At dahil nga po dito kung bakit mapayapa ang aming lugar, kaakibat po nito ay ang pagiging mapamahiin ng mga tao at mapapaniwalain sa mga bagay na hindi kayang maipaliwanag ng siyensya at ng makabagong karunungan at teknolohiya. Noong araw, ang salita ng aming mga magulang, lalo na ng padre de pamilya, ay batas na kailangang sundin dahil nga sa alam nila ang mga bagay na makakabuti para sa kanilang mga supling. Malayong malayo po sa akin kung ano ang paraan ng pamilya ko ngayong araw. Marahil ay dahil sa lipas na ang henerasyon ng mga nakakatandang alam ang sikreto kung papaano pagbuklurin ang mag-anak. Kaya naman kaliwat kanan ay mababalitaan mo ang mga naghihiwalay na mag-asawa at mga anak na walang ama. Hindi ko naman nilalahat, pero masakit po para sa isang katulad ko ang makita ang daang tinatahak ng makabagong henerasyon. Kagaya nga po ng sinabi ko, mas maraming parte ng aking kabataan ang nakatuon sa pag-aaral at pagiging isang responsableng anak, lalo pa at isa ako sa 3 lalaking anak nila nanay at tatay. Mas mabigat ang tungkulin ng mga kalalakihan noong araw sa pagdadala ng pangalan ng pamilya. Kaya naman kung sa disiplina ay masasabi kong sapat ang aking karanasan sa murang edad. Tanda ko pa noon, buwan ng Marso, tag-init at abala ang mga kabaryo namin para sa paparating na kaarawan ng isa sa pinakamayamang tao sa aming lugar. Isa naman ito sa mga hinahangaan ko dito sa taong ito. Sa kabila ng kanyang yaman at impluwensya sa tao, nananatili siyang mabait at mapagkumbaba. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mang Teban. Pilantropo at relihiyosong Ginoo. Mag-isa naman sa buhay at ayon sa mga kabaryo namin, lahat ng mga kamag-anak nito ay nasa Europa na nakatira. Kahit nga si Mang Teban ay kakikitaan ng pagkamistiso, walang bahid ng pagka-Pilipino ang itsura,
Pero sa pananalita at gawi, Pilipinong-Pilipino talaga. Sa nakalipas na 5 taong pananatili niya sa aming baryo, simula nang mabili niya ang malawak na lupain sa dulo ng aming lugar. Walang mintes ang pagdaraos niya ng kanyang kaarawan. Kasama kaming mga kalugar niya. Galante at talaga namang mapagbigay itong si Mang Teban sa lahat ng lumalapit dito. Ingo anak, naihanda mo na ba yung mga saging at kamote? Kailangang maihatid mo yan sa mansyon ni Mang Teban ngayong umaga. Inaasahan yan sa kusina niya bago magtanghali at alam mo, mamayang gabi na idaraos ang kaarawan niya. Ang eksaktong araw kung kailan siyang dumating dito sa ating baryo. Opo itay, nayanda ko ng lahat. Inihintay ko na lang si kuya na may kabit yung kariton dun kay Bulaw. Pagkatapos aalis na po ako papunta sa mansyon ni Mang Teban. Itay, pagkatapos ko po dun, maaari ba akong dumaan sa may sapa? Ipapastol ko lang saglit si Bulaw. At may usapan kasi kami nila Victor na maliligo kami sa may sapa mamayang 1:00. Doon na po ako kakain. Magbabaon daw si Victor eh. O sige, pero bago mag-4:00 in punto, kailangang naririto ka na sa bahay. Huwag mong kakalimutan na magtutungo kami sa mansyon at tutulong sa mga gawain doon. May iwan kayo dito ng mga kapatid mo at susundin mo ang mga ipinapagawa sa'yo ng kuya mo. Baka madaling araw na kami makauwi ng nanay mo at kuya mo. Bukod naman po sa pagiging magsasaka nila tatay sa sarili naming lupa, tumutulong ito sa mansyon sa tuwing may okasyon. Malaki kasi ang utang na loob namin kay Mang Teban noong maoperahan sa bato ang aking ama. Ito ang sumagot sa mga gastusin namin hanggang sa lumakas ang tatay ko at tuluyang gumaling ang kanyang sugat. Ayaw naman tumanggap ng kabayaran itong si Mang Teban. At sapat na umano ang pagiging mabuti naming pamilya sa kanya. Kaya naman sa pagtulong at pagbibigay ng mga prutas at gulay na lamang kami bumabawi. Hindi lang naman kami, marami pang kabaryo namin ang nasa parehong sitwasyon. Ika nga ng iba, hulog ng langit sa aming baryo itong si Mang Teban. Hoy Ingo, hindi ka bang natatakot na pumunta sa mansyon nila Mang Teban? Bakit naman ako matatakot? Ano na naman ba yung balita mo? Alam mo, sabi kasi nila Mang Toryo, may nakita silang malaking itim na ibon na palagi nagpapaikot-ikot malapit doon sa mansyon. Ang sabi nila aswang daw yun at posibleng alaga ni Mang Teban. Kaya nga daw hindi nauubusan ng pera yung Ginoo kasi pampaswerte daw ang mga alagang aswang sa bahay. Ano sa tingin mo? Ayan ka na naman. Ilang beses bang sinabi ni Padre Simon, huwag kang basta-basta manguhusga sa kapwa mo. Kung ayaw mong husgahan ka din. At saka isa pa, walang masamang ipinapakita sa atin si Mang Teban. Siya pa nga ang tumutulong sa atin sa maraming bagay, di ba? Sa mga magulang natin. Sa ganitong paraan lang naman natin masusuklian ang kabutihan niya. Kaya hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila Mang Toryo. Isa pa, ang sabi di ba malapit sa mansyon? Di ibig sabihin hindi mismo sa mansyon yun. Paano pala kung aswang nga to at gustong biktimahin sila Mang Teban? Naisip mo ba yun? O kaya baka ibon talaga yun na hindi pa natin nakikita dito? Baka ibong ligaw. Ano ka ba, Victor? Kung sa bagay, tama ka. Isa pa, imbitado nga pala sila nanay sa gaganaping pagtitipon para sa kaarawan ng Ginoo. Ay, sige na. Ihatid na natin yung mga saging at kamote. Init na kasi ako kanina pa at nag-aantay na sa atin yung paliguan. Tignan mo to oh. Nagluto si nanay ng tinola para sa atin. Alam mo, Victor, isa lang ang hindi ko pa maintindihan kung bakit bawal tayong mga bata na dumalo sa tuwing kaarawan ni Mang Teban. Parang ang sarap ng mga pagkain dun. Kahit nga itong sila tatay,
Hindi nagkikwento sa tuwing uuwi sila galing dun. Kaya panay pag-iisip na lang kami nila ate kung anong klase ba ng mga putayang inihahanda sa kanila. Alam mo Ingo, ang sabi kasi sa akin nila tatay ay handa ang pang matatanda lamang ang dinaraos sa mansyon. Siyempre natural lang na matanda ang pupunta. Isa pa, hindi naman tayo maaaring sumingit sa mga usapan nila. Kaya anong gagawin natin doon, di ba? Yan kung nandito pa si Mang Teban. Base sa mga narinig kong usapan, baka sumunod na din siya sa mga kamag-anak niyang nasa Europa. Baka doon na din siya tumira. Ibig sabihin, magiging malungkot na naman ang baryo natin. Pero siguro ayos na din yun. Masyadong dumidepende na kasi ang mga magulang natin at mga lahat ng matatanda dito sa baryo sa kung anong meron tong si Mang Teban, di ba? Parang nakakalimutan na nila ang mga sarili nilang kagalingan. Baka mamaya masanay sila at hindi nang maalala kung paanong tumayo sa sarili nilang mga paa. Ay, ano ka ba naman Ingo? Para ka namang matandang mag-isip. Hindi bagay sa edad mo eh. O siya, tera na nga. Bilisan mo na. Gustong gusto ko na kasing kainin itong tinola. Pero doon na lang tayo magsaing sa may ilog. Napaka-organisado ng mansyon. Maging ang mismong bakuran nito ay napakalinis. Isa pa, kung tahimik na sa may kakawyang dinadaanan namin, mas tahimik pa sa mansyon. Parang nakakabingi ang katahimikan pero sa parehong pagkakataon, nakakakalma ng isipan. Dito kami sinalubong ng isa sa mga kusinero ng mansyon. Nakangiti nitong itinuro sa amin kung saan ilalagay yung mga dala kong kamote at saging. Dalawa sa paboritong pagkain ni Mang Teban ayon kay ama. Kung ilalarawan ko naman itong mansyon, para siyang malaking sinaunang bahay na ang disenyo ay noong panahon pa ng Kastila. Gawa ito sa kahoy at konkreto at sa lawak nito, mukhang napakaraming kwarto ang makikita mo sa loob. Pero hindi ko alam, panay dungaw lang kasi ang nagagawa ko. Kahit sila tatay, hindi alam ang nasa loob dahil sa kusina at sarap ng bakuran lang sila nakakapunta. Madalas kasi sa handaan dito sa mismong bakuran, ginagawa at palaging nakasarado ang napakalaking pintuan nito sa harap. Nasa tansya ko ay nasa 10 hanggang 12 talampakan ang taas at nabubuksan ito sa 2 bahagi. Hindi din kami nagtatagal doon. Ilang minuto lang kapag nakumpleto na namin ang kailangan gawin ay inihahatid na kami ng katiwala nila. Kasabay ng pag-abot ng kending gawa naman sa niyog. Niyog na niluto sa tinunaw na asukal. Napakasarap at napakalambot. Sa tuwing kakain ako nito, parang kinikiliti ang utak ko sa tamis at linamnam. Iyon ang pinakapremyo naming mga bata sa loob ng 5 taon. Mukhang malaki yung ginagawa nilang candy ngayon ano? Sakto tong panghimagas natin mamaya pagkatapos ng panangalian. Halika na Ingo, kunin mo na si Bulaw at maligo na tayo. Mamaya maunahan pa tayo sa pwesto natin doon eh. Tiyak na pupunta din yung mga taga-kabilang baryo para maligo. Mabuti pa nga, mukhang naiinitan din si Bulaw eh. Ano kaya kung doon natin siya paliguan sa ilog para magsialisan yung mga taga-kabilang baryo? Nakakainis lang kasi yung grupo nila Alejandro. Akala mo sarili nila yung paliguan kapag nauuna sila. Alam mo naman siguro kung bakit kinatatakutan nila si Alejandro, di ba? Kaya huwag mo nang susubukan pang kalabanin yun para tahimik ang buhay natin. Oo naman, alam ko. Pero naniniwala ka ba talaga na mambabarang ang pamilya nila? Baka nga gawa-gawa lang ni Alejandro yun para katakutan sila eh. Para matakot tayo sa kanya. Para magawa niya kung ano yung gusto niyang gawin nang walang kumukontra, di ba? Basta huwag mo na lang gawin. Alam mo, magkaibigan tayo. Pero iiwan talaga kita kapag gumawa ka ng kalokohan laban dyan kila Alejandro.
Ayokong bangungutin mamayang gabi ano? May distansya naman ang ilog mula sa aming baryo. Medyo nasa kailaliman nito ng gubat na malapit naman sa amin. At nasa 30 minuto din ang lalakarin. Madalas nga ay magtalo ang grupo ng mga kabataang mula sa baryo namin at ang mga kalalakihan mula naman sa kabilang baryo. Ang grupo nila Alejandro, ang lalaking sinasabing anak ng isang malakas na mambabarang. Sabi-sabi kasi ng mga matatanda sa aming lugar na minsan ang may namatay sa baryo nitong sila Alejandro dahil sa kanyang amang si Tata Berting. Kalat ang balitang ito noong araw. Di umano, isang kabaryo nilang lasinggero ang nambastos sa panganay na anak na babae nitong si Tata Berting. Matindi ang naging dulot na kalungkutan at takot ng pangyayari sa dalaga. Kaya naman nagpakamatay ito. Kalaunan, 3 araw lamang ang lumipas. Biglang nagsuka ng insekto itong lasinggero. Walang tigil at walang makapagpagaling sa kanya. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan at namatay ito. Bagamat walang matibay na patunay ang mga kabaryo nila Tata Berting, ngunit walang ibang tao ang inagrabyado nitong lasinggero, kundi ang anak lamang ni Tata Berting. Simula nga noon, naging hati ang mga taga-baryo. Merong mga galit sa pamilya nila Tata Berting dahil sa nangyari, ngunit may ilan naman na pinaniniwala ang nararapat lang ang nangyaring kamatayan sa lasenggerong umalipusta sa dalaga. Para sa kanila, katarungan lamang ang ibinigay ng matanda. Hindi ko alam kung tama at hindi ko ding alam kung totoo. At alam mo naman po tayo noong mga bata pa. Kapag napikon at nagalit ay talaga namang inilalabas natin, hindi tayo nagtitimpe at hindi nagpapanggap na maayos ang lahat, lalo na sa mga kalalakihan. Pinakamabilis na solusyon kapag nagagalit ay ang ibunton sa taong kinaiinisan natin, dahil yon ang nasa isipan ko kapag umulit tong si Alejandro na magyabang sa amin at paalisin kami sa paliguan. Talagang dadalhin ko si Bulaw sa ilog, sa mismong harap nila, para doon magbabad. Anong nangyari? Mukhang may iba. Bakit wala sila Alejandro? Nagsawa na ba sila sa paliguan? Pero ayos ito, Ingo. Solo natin ang ilog. Sino ba naman ang may ayaw ng ganito? Tahimik at sa kawalang abala. Pwede pa tayong mamingwit. Sa tingin mo, siguro napagod na sila sa pagpunta dito. 1 oras ba naman ang kailangan nilang lakarin para lang maligo? Alam mo, sa tingin ko lang, gusto lang talaga nun na asarin tayo at maghari-harian eh. Alam mo, hindi na ako magtataka kung pinalaya sila sa lugar nila. Baka kaya wala dito eh. Sino ba naman ang gusto na may pamilya ng mambabarang sa baryo, di ba? Kabaryo, hindi ko alam kung nangyari na ito sa iba. Pero sa amin, hindi ako maaaring magkamali at hindi iyon panaginip. Papaano po kasi, bandang pasado 1:00 ng hapon, nang matapos kaming kumain ng tinolang pananghalian namin, bigla na lamang nagdilim ang paligid. Yung dilim na parabang takip silim na. Kahit sino naman po siguro sa ganoong sitwasyon ay matataranta. Lalo pa nang makarinig kami ng mga pagtangis sa kakawyan. Tila pinapahirapan o parang nasasaktan. Ang mas nakakapagtaka pa, tulog si Bulaw, yung alaga kong kalabaw. Napakahimbing ng tulog nito na kahit hinihila ko yung tali para sana umuwi na, pero ayaw naman magising. Ako, Ingo, anong nangyayari dito? Bakit biglang dumilim? Napaglalaroan na yata tayo ng engkanto. Nako, bilisan mo. Baliktarin mo ang damit mo. Pwede ba, Victor? Kumalma ka lang. Walang magagawang maganda yung pagkamatarantahin mo.
Baliktarin mo na lang ang damit mo, bilisan mo. Patuloy ang pagtangis na naririnig namin. Nakakabaliw at parang sumusuot sa ulo namin ang boses nito. Wala ding naging epekto ang pagbabaliktad namin ng damit namin. Dito ko na sinubukang magdasal ng taimtim. Kahit itong si Victor na hindi naman pala simba ay naroroong sumabay sa pagdarasal ko. Lagi ko kasing tinatandaan ang bilin nila tatay na ano pa man ang suliranin, kapag hindi na daw kaya ng tao, naririyang nag-aantay lamang ang may kapal na lumapit ka para humingi ng tulong. Iyon ang ginawa ko sa pagkakataong iyon. Taos-pusong paghingi ng tulong sa itaas. Ingo, wala naman nangyari eh. Walang epekto yung pagdarasal natin. Ano nang gagawin natin ngayon? Magtiwala ka lang. Ang mabuti pa, umpisa na nating maglakad. Kumuha ka ng mga daon ng niyog. Kailangan natin ng ilawan eh. Pero teka, nasan na yung kalabaw mo? Wala na si Bulaw. Saka na natin intindihin si Bulaw. Kumuha ka na ng mga tuyong daon ng niyog. Bilisan mo na. Ano man tong nangyayari, siguradong hindi natin to matatakasan kung tutunganga na lang tayo dito. Dun ka, dito ko. Kumuha ka ng kawi na pwede nating gawing sandata, sakaling malagay tayo sa alanganin. Huwag kang masyadong lalapit sa ilog ha. Mamaya andyan yung engkantong may gawa nito. Ilahin ka pa ilalim. Kung sa punto de vista ng isang normal na tao na may normal na pag-iisip, tila katang-isip lamang ang mga nagaganap sa amin. Animoy panaginip o bangungot at napakahirap mapaniwalaan. Kahit ako man, sa sitwasyon naming iyon, pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat. At iniisip na sana panaginip lamang yon at magising na ako. Kaya lang totoong totoo, pati yung sakit nung makatapak ako ng may tinik na sanga ng kahoy. Pati yung pagdurugo ay totoong totoo talaga. Nang sa hindi ko namang inaasahang tagpo, ay dito napalingon ako sa may ilog. Doon ko nakita itong isang animoy makinang na liwanag na nagmumula sa tubig. Hindi ko naman maiwasan ang lapitan nito. Dala na din ang kuryosidad. Gusto kong malaman kung ano yun, at kusang kumilos ang katawan ko para lapitan ito at tingnan. Marahan naman akong lumusong sa may tubig at inilubog ko ang aking kamay para abutin itong makinang na bagay. Sa maniwala kayo o sa hindi, kabaryo, isang animoy patak ng luha na parang perlas ang naroroong nasa palad ko. Sinlaki lamang ito ng holen na sa tansya ko at totoong kumikinang. Ngunit bigla naman akong tinawag ni Victor at saka naman ako bumalik sa ulirat. Ang nooy akala ko'y napakababaw na tubig. Sa katotohanan pala ay lampas tao na ang lalim. Saka naman ako nakaramdam ng pagkakapos ko sa hangin at mabuti na lamang naahon ako nitong si Victor bago pa ako tuluyang malunod. Ano bang iniisip mo at lumusong ka sa ilalim ng ilog na yan? Ang sabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag kang lalapit sa ilog. Alam mo na nga na napaglalaroan tayo eh. Eto na yung mga tuyong dahon. Tara na, umalis na tayo dito. Ewan ko nga rin, Victor eh. Parang may tumawag sa akin sa tubig. Pagkatapos, huwag mo nang ikwento pa, Ingo. Kita mo nang natatakot na ako eh. At saka mukhang hindi lang engkanto ang nasa paligid. Hindi na normal yung pagtangis eh. Parang umiikot sa kakahuyan. Iniisip ko naman noon, kabaryo, kung sasabihin ko kay Victor ang tungkol sa kakaibang hiyas na nakuha ko. Dahil sa nangkapain ko ito sa bulsa. Naroroon ito at napakalamig at napakakinis na hiyas. Naudlot naman ang pag-uusap namin nang dahil sa mga pagtangis. Napalitan ng pag-angil at ang pag-angil ay lumalakas ng lumalakas. Kasabay ng mga pagaspas sa himpapawid.
dito na pumasok sa isip ko ang ideya kung bakit wala sila Alejandro. Victor, sa tingin ko alam na natin ang sagot kung bakit wala dito sila Alejandro ngayon. Posible kayang ganito din ang nangyari sa kanila noong nagdaang araw. Narinig ko pa silang nagsisigawan dito nung pinapastol ko si Bulaw eh. Kaya naman nakapagtataka na pare-pareho silang wala ngayon. Mukhang ganito din ang sinapit nila. Wala na akong pakialam sa kung anong sinapit nila. Ang mas mahalaga makaalis na tayo dito sa gubat. Parang habang tumatagal mas lalong dumidilim. Magtag-isa na tayo. Sindihan mo na din yang sayo. Mahirap na magkahiwalay tayo dito sa kakahuyan. Teka Ingo, naririnig mo ba yon? May tumatawag sayo. Labis na gimbal ang gumapang sa katawan ko nang marinig ko din ang isang boses na tumatawag sa akin. Malinaw at umaalingaw-ngaw pa sa may kakahuyan ang isang nakakatakot na boses na tumatawag sa pangalan ko. Pero ang nakapagtataka, dahil sa nang sundan ko yung direksyon ng boses, isang nagliliwanag na babae ang nakatayo sa may puno ng balete. Nakaturo ito sa gawing kanan niya. Tila gusto niyang doon kami dumaan. Kaya lang ako lang ang nakakakita sa kanya. At tanging boses lang ang naririnig ni Victor. May bahagyang pagdududa man at iniisip kung ito ang babae na may gawa ng nangyayari sa amin. Pero sinundan ko ang tinuturo nitong direksyon. Victor, dito tayo. Sundan mo ko bilis. Ano man niyang pumapagaspas, mukhang hindi natin magugustuhan oras na makalapit yan sa atin. Bilisan mo rin Ingo. Pero saan kaya patungo itong dinadaanan natin? Sigurado ka ba sa ruta natin? Sakaling makaligtas man tayo dito, hindi na talaga ako uulit pang maligo sa ilog na yan. Ang bata ko pa pero parang aatakihin na ako sa takot eh. Shh! Huwag kang maingay. Painggan mo. Ang alin? Wala naman akong marinig. Yun nga nawala yung pagaspas at saka yung pag-angil. Ligtas na yata tayo. Ay salamat. Teka lang Ingo. Ano ba yung nasa harapan mo? Aswang? Aswang yan Ingo. Hindi ko naman alam kung paanong tutugon sa mga sinabi ni Victor. Tila nanigas yung pangako at napako naman ako sa kinatatayuan ko. Paano kasi? Sa harap ko, nang itapat ko doon itong ilawan, nagawa naman sa tuyong dahon ng niyog. Naroroong nakatayo ang isang nakakahilakbot at nakapanlulumong itsura ng isang aswang. Dilat na dilat ang mapupulang mata at naglalangis ang itim nitong balat. At animoy dinilaan ng sawa ang mahaba nitong buhok dahil basang-basa ito. Nakakatakot at buong pag-aakala ko ay katapusan ko na. Ilang di pa lang kasi ang layo nito mula sa akin. Uy, anong tinatayo-tayo mo dyan? Lumayo ka sa aswang na yan, bilisan mo. Uy aswang, etong sayo. Wag na wag kang lalapit sa amin. Sariwang karne. Kayong mga taga-baryo, hindi pa kayong nakontento sa kung anong meron kayo at pati itong kagubatan ay ginagambala nyo sa mga pagpuputol ng puno at pagpatay sa mga hayop na nakatira dito. Anong pakiramdam na kayo naman ngayon ang tila hayop na tinutugis? Kayong dalawa ang magiging kabayaran sa ginawang pagsunog ng mga taga-kabilang baryo sa aking tirahan. Kayo ang kabayaran sa pagkamatay ng anak ko. Bakit kami? Wala kaming kinalaman sa nangyari sa inyo. At saka hindi pa naman kami mga taga-kabilang baryo. Taga rito kami. Sabihin mo yan sa namatay kong anak. Nagkakasya na lamang kami sa mga hayop sa kagubatan at sa kung anong ibinibigay sa amin ng kalikasan. Pero anong ginawa nyo? Ginambala nyo kami
at itinuring na basura lang. Kung makaasta kayong mga tao, akala nyo sa inyo na ang buong mundo. Pwes, ang ulo nyong dalawa ang magsisilbing babala sa inyong mga kauri na hindi lamang kayo ang marunong pumatay. Ingo, hindi ko na kaya. Ayaw nang sumunod ng mga tuhod ko. Hindi ako makakilos. Hindi mo na ba nararamdaman ang mga paa mo? Normal lang yan. Oras na lukubong ka ng aking presensya. Sino mang nilalang ang makaharap ang kagaya ko ay mawawala ng lakas at dahilan para mabuhay. Gusto nyo gambalain kami sa gubat, kaya ibinabalik ko lamang sa inyo ang pabor. Nang mga sandaling yon, pareho kami na hindi makatakbo ni Victor. Parehong hindi alam ang gagawin at naroroong nakapako ang paningin sa aswang na nasa harap namin. Hindi ko maiwasang isipin kung sino ba ang may gawa ng pagkamatay ng kanyang anak. Posible kayang sila Alejandro? Yun ba ang dahilan kung bakit wala sila sa ilog ng araw na yon? Dahil alam nilang may napatay silang nilalang sa gubat at maghihiganti ang ama nito. Galit ako noon, kabaryo, dahil sa bakit kami ang dapat na magbayad sa kasalanang hindi naman kami ang may gawa. Takot ako sa aswang pero tila hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkahabag at kalungkutan. Kahit sinong ama naman yata ay magagalit oras na mamatay ang kanyang anak. Subalit ang nakapagtataka lang, habang si Victor ay hindi na magawa pang kumilos, naging iba ang sitwasyon ko. Nakikita kong mabagal ang paggalaw nitong aswang at alam kong kaya kong maglakad. Nang susugod itong aswang sa akin, agad kong ibinelo yung hawak kong pamalong kahoy. Hindi na ako nag-alinlangan na paluin itong aswang sa ulo, ngunit nasangga lamang ito ng kanyang kamay. Kaya lang hindi yun naging sapat para pigilan yung puwersa ng pag-atake ko. Napasigaw naman yung aswang sa sobrang sakit at nagpagulong-gulong sa lupa. Maging ako ay gulat. Tila narinig ko pa ang pagkabali ng buto niya sa kamay na ipinangsangga niya sa palo ko. Victor, ano? Tara na, tumakas na tayo. Teka, ikaw ba talaga yan, Ingo? Anong nangyari doon? Saan nanggaling yung lakas mo? Pwede ba mamaya na yung mga tanong mo? Tiyak na hindi sapat ang palong yun para patayin yung aswang na yan. Tara na, tumakas na tayo. Dito tayo dumaan. Hindi ka tao. Walang tao ang kayang gumalaw sa ilalim ng aking mahikang itim. Sino ka ba, bata? Sino ka? Lubayan mo na kami. Hindi kami ang may kasalanan sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip na basagin ang bungo mo kung kinakailangan. Oras na sundan mo pa kami. Huwag mo na siyang galitin pa. Huwag mo nang hamunin. Nang mawakan ko naman si Victor, muli itong nakakilos. Bagamat nagngangaot ang tuhod at nagkakandautal-utal sa pagsasalita, pero nagawa na nitong gumalaw. Kaya lang, tama ang sinabi ng aswang. Hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa hindi lamang siya nag-iisa. Natural, kung may tatay at anak, normal nang may nanay. Nagtamo ng kalmot si Victor sa likod niya. Mabilis at marahas ang ginawang pagsalaki sa amin ng babaeng aswang. Hindi ito nagsasalita. Panay pagsigaw lamang at tila galit na galit. Naghuhuramintada at mas mabalasi kumpara dito sa lalaking aswang na tila mas nakakausap mo pa ng matino. Tasing, mag-iingat ka sa batang yan. Hindi siya ordinaryong bata lang. Nagawa niyang kumawala sa pagpapalipadangin ko.
Huwag na huwag mong ibababa ang depensa mo. Lubayan nyo na kami. Wala kaming ginagawang masama sa inyo. Hayaan nyo na kaming makauwi sa aming baryo. Pangako, hindi na kami babalik pa dito sa lugar ninyo. Sawa na ako sa ganyang mga pagpapaawa nyo. Anong akala nyo sa amin mga mahihina ang utak? Oras na pakawalan namin kayo at oras na makabalik kayo sa baryo ninyo. Tiyak na lahat ng mamamayan sa lugar nyo ay tutugisin kami sa kagubatan para patayin. Tumakas kayo kung kaya nyo, pero gagawin namin ang lahat para mapatay kayong dalawa. Ingo, iwanan mo na lang ako dito. Pabigat lang ako sa iyo eh. Hindi ko na maihakbang pa ang mga paa ko sa takot. Kaya sige na, humingi ka ng tulong kila tatay. Siguraduhin mong bibigyan nyo ng hustisya kung sakaling mapatay nila ako. Hindi kita iiwan dito, Victor. Magkasama tayong lalabas ng gubat. Sige, sumunod kayo. Hindi na ako natatakot sa inyo. Hindi na. Pagamat sa kabila ng magkahalong emosyon sa isipan ko, tila nang maramdaman ko ang pag-init ng bato sa bulsa ko. Nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko sa isip at damdamin. Totoong nawala nga yung takot ko. Nakaramdam ako ng nag-uumapaw na lakas sa katawan ko. Totoong hindi na maiiwasan pa ang pagsugod ng babaeng aswang. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Pakiramdam ko noon na may gumagabay sa akin. Hawak naman itong pamalo na kahoy ay sinalubong ko itong lumilipad na aswang. Buong lakas ko itong hinataw. Ang punteriya ko talaga sana ay yung ulo. Pero sa huling sandali ay nakaramdam ako ng konsensya at alam kong mamamatay ang aswang na yon kapag hinataw ko ang ulo niya. Kaya naman sadya kong inilihis yung direksyon ng pagpalo ko. At sa halip ay ang kaliwang pakpak nito ang tinamaan. Tumama naman sa puno ang aswang dahil sa puwersang natamo niya. At siguro nawala ng malay dahil na din sa pagkakabangga niya sa puno. Ginamit namin itong pagkakataon para naman makatakas at makalayo sa kanilang dalawa. Habang nagsusumigaw itong lalaking aswang, galit ito at nagwawala na. Marahil akala niya ay patay na din itong babaeng aswang. Kaya kahit nabali na ang isa sa mga kamay niya, tumayo ito at tumakbong papasugod sa amin ni Victor. Si Victor talaga ang puntirya niya at kahit sinubukan kong humarang, nakalusot ito sa akin at sinakmal sa balikat ang kaibigan ko. Dito napahiyaw si Victor. Tila siya ang pinunteriya nitong aswang dahil sa alam niyang sa aming dalawa, ito na ang mahina. Tignan natin. Mamili ka. Ililigtas mo ang sarili mo at iiwan siya o magkasama kayong mamamatay dito. Anumang sandali ay darating na dito ang iba pa sa mga kasamahan namin. At kapag nangyari yun, kahit gaano ka pa kalakas, mamamatay ka. Kaya mamili ka, ang kaligtasan mo o ang pagkakaibigan nyo ng matabang yan. Kaya ibigay mo na lamang siya sa amin bilang kabayaran sa atraso mo. Tumakas ka na, walang magagalit sa'yo, hindi ka nila sisisihin. Tama siya, Ingo. Kung di ka alis dito, pareho tayong mamamatay. Ipaalam mo kila tatay ang nangyari dito. Hindi kita sinisisi, tandaan mo yan. Ipaalam mo sa buong baryo natin ang tungkol sa mga aswang ng gubat na ito. Kusang dumaloy naman ang masaganang luha sa mga mata ko. Hindi ko mapigilan. Nagagalit ako sa mga aswang. Nagagalit ako sa mga gumawa ng katampalasan sa anak nila. At nagagalit ako dahil wala naman akong magawa.
sa sitwasyon namin ng kaibigan ko. Hindi ko kayang iligtas si Victor na noon ay naliligo na sa kanyang sariling dugo. Gusto kong magwala noon. Naisip ko na dapat tinuluyan ko na pala yung babaeng aswang. Dapat pinatay ko na din para patas kami. Nakaluhod na lang ako. Ano bang mukhang ihaharap ko sa pamilya ni Victor kung uuwi akong buhay habang si Victor ay nilalapa ng mga aswang? Maya-maya pa, unti-unting dumami ang mga pag-angil. Unti-unting nagsilitawan ang mga kasamahan nitong aswang. Kagaya nga ng sabi niya. Kung gayon, nakapagpasya ka na. Bueno, pareho kayong mamamatay sa kamay namin. At ang kamatayan nyo ang magsisilbing babala para sa mga tao na ang gubat na ito ay para sa amin. Eliseo, tila yata sumosobra na ang karahasan mo. At talagang dito mo pa napiling magasik ng lagim. Sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Teban, teka lang, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba napatay ka na ng mga aswang na kanluranin? Dito ka lang pala nagtatago. Huwag mong ilihis ang usapan, Eliseo. Alam naman nating lahat na traidor ang lahi nyo. Akala mo ba na ang isang gabunang kagaya ko ay basta-basta na lamang mapapabagsak ng mga kanluraning aswang? Isang pagkakamali ang tumapak kayo sa teritoryong nasasakupan ko. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong umurong. Umalis kayo sa lupang ito at huwag na magpapakita kung ayaw niyong kalimutan ko na kapatid ka ng nasira kong asawa. Ingo, kaya mo pa bang tumayo? Alalayan mo si Victor at dalhin mo sa bahay. Ako nang bahala dito sa mga bisita natin. Maraming salamat po, Mang Teban. Victor, halika na. Hindi ko na inisip pang magtanong kay Ginoong Teban kung bakit siya naroroon at anong ibig sabihin nang nasambit niyang isa siyang gabunan pero iba yung presensya niya. Kahit marami yung aswang na nasa harap niya, tila tumiklop ang lahat ng ito. Takot ang lahat at marahang umatras kahit hindi pa man nakakasagot. Itong si Eliseo. Naroroong dumating itong katiwala ni Mang Teban. Yung palangiting matanda na palaging nagbibigay sa amin ng minatamis na niyog. Sa kabila ng tama ni Victor, walang kahirap-hirap niya itong binuhat papunta naman sa kanilang mansyon. Dumaan kami sa likod ng bahay ni Mang Teban, papasok sa mismong sala nila. Sa unang pagkakataon, nasilayan ko ang walang kasing ganda at walang kasing linis na sala na para kang nasa panaginip lang. Doon nila ginamot si Victor at pinagpahinga. 1 oras pa yata ang lumipas nang pumasok itong Ginoo. Huwag ka nang mag-alala at maayos na ang kaibigan mo. Pinahanga mo ako, Ingo. Nagawa mong lumaban sa mga haragang aswang na yon. Pasensya ka na at nahuli kami ng dating. Pero wala na si Eliseo. Nilisan na nila ang bayang ito. Maraming salamat po, Mang Teban. Makakaasa kayo. Babaunin ko sa pagtanda kong sikreto ninyo. Wala namang natatandaan si Victor sa mga nangyari. Kung anumang ginawa sa kanya sa mansyon, marahil iyon ang dahilan ng kanyang pagkalimot. Kaya naman ay kwento ko na sinalakay na lang kami ng ligaw na baboy ramo. Kaya naman nagkaganon si Victor. Ayon naman kay Mang Teban, ang dahilan kung bakit nanatili kaming buhay ay ang iyas na ipinagkaloob sa akin ng kalikasan, ang mutya ng luha ng ilog. Isang pansamantalang mutya na lumalabas lamang sa oras ng pangangailangan. Naunawaan ko ito dahil sa bigla na lamang itong
naglaho sa bulsa ko nang makarating kami sa baryo. Hindi ko alam kung bakit sa akin ito nagpakita. Pero meron talaga yatang mga bagay sa mundo ang mananatiling misteryo na lamang. Nalaman ko din na hindi naman pala lahat ng aswang ay masama at puro paglapa ng tao lang ang ginagawa. Dahil merong kagaya ni Mang Teban na pinananatili ang kaayusan at katahimikan. Tungkol naman sa biglang pagdilim, ito dahil ay sa maaring nakatulog umano kami sa gubat at totoong ginabi kami ng magkamalay. Si Bulaw naman ay ligtas. Ayon sa mga kapatid ko, mag-isa itong umuwi sa bahay namin ng gabing yon bago naman kami dumating. Wala na kaming naging balita pa kay Alejandro o sa grupo nito. Hindi na din kasi namin ito nakita pa at hindi na kami bumalik sa ilog. At kagaya nga ng pangako ko, wala akong pinagkwentuhan ng tungkol sa sikreto ni Mang Teban. Hanggang sa pagtanda ko. At ngayon wala na din naman sa lugar itong si Mang Teban na bigla na lamang naglaho nang walang pasabi. Siguro naman hindi na siya magagalit pa kung ngayon ay ibabahagi ko ang aking kwento. Kabaryo at kalakbay, hanggang dito na lang ang kwento ko. Lubos na gumagalang, Ingo. Okay, ang ganda ng kwento natin, wala masabi. Parang ano lang, no? Nanonood lang tayo ng movie, di ba? Doon lang talaga umikot, no? Nakaka-ano lang dito, nakakagulat lang na isa palang gabunan tong si Mang Teban. Pero malakas ang kutob ko, puting gabunan to, no? Tapos bago ko lang din narinig yung aswang na kanluranin. No, hindi ko matukoy kung anong specific term, basta yun yung sabi, aswang na kanluranin. Yan, sana nga tama na, hanga naman ako, hindi naman sana. Hanga naman ako na hindi pinatay ni Ingo yung babaeng aswang, no. Kumbaga, iniisip niya pa rin na may kailangan pa nito siguro mabuhay, ganyan. So doon, parang doon medyo umanga ako. Saka yun nga, nakakaano rin na bigla na lang hindi na alala ni Victor yung nangyari. Siguro may orasyon tong mga gumamot, hindi natin alam. Kasi si Ingo, kumbaga nasa conscious mind naman siya nung time na yun, kaya alam niya talagang totoong nangyari. Yun nga lang, yung mutya ng luha sa ilog, grabe yun. Talagang nawawala talaga yun pag, kumbaga on the spot lang yun eh. Pag nakita mo, hindi mo rin naman siya makikita pag walang panganib eh. Kumbaga magsasalba sa yun, no? Kita naman natin yung nangyari kay Ingo. So yun lang naman yung komento ko. Kayo, kung may komento kayo mga kalakbay at kabaryo, comment nyo sa baba para mabasa namin. So paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.